Naiinggit po sa kanila sa kapag nakikita ko po na pinamimili ng tatay yung anak niya. Tulad po ng mga yung mga bagay, mga laruan na nilalaro ng mga batang lalaki ngayon. Yung mga robot o kaya yung mga coaching the remote. Hindi ko po naranasan yung ganun. Mahirap din kasi walang magdidisiplina sa'yo yung tunay mong kadugo. Walang magsasabi sa'yo kung may problema ka. Kasi sa nanay ko po, parang hindi ko rin may open yung problema ng panlalaki, gano'n. Kaya minsan mahirap din po. Mahal ko siya kasi tatay ko siya. Hindi naman pwedeng sumbatan ko siya na iniwan niya ako. Kasi kung hindi dahil sa kanya, wala rin ako rito. Gusto ko lang po makita kung ano yung kalagayan niya ngayon. May hinahanap lang po kasi po yung tatay ko po kung may record po ba siya dito. Pangalan ng Tatay ko po, Eugenio po. Meron dito. Eugenio Reyes, Sinami Street, Caloocan. Taga Barangay 37. Siya lang po ba sir yung iisang Eugenio po dito? Isa lang ang Eugenio sa buong Pilipinas. Kasi buong Pilipinas na yung sinerch natin kanina eh. Oo. Ang pangalan ng spouse niya ay Eugenio. Nakikita ba dyan? Ang lalagay. May lugar eh. No? So, tayo na. Patay na. Sa mata ng iba, si Ivan ay bunga ng isang maling relasyon. Pero anuman ang mga naging pagkukulang ng kanyang mga magulang, walang kasalanan dito si Ivan. Tanging kahilingan na lang niya ngayon, makilala at makapiling ang kanyang ama. Sa bilyar, nakasalalay sa kamay ng manlalaro ang bawat galaw ng bola. Tamang direksyon ang pilit inaasinta sa bawat sargo. Si Ivan, 21 years old, hustler pagdating sa bilyar. Siguradong shoot ang mga bola sa direksyong kanyang sinisipat. Pero gaano man siya kagaling dito, may bad shot pa rin daw siya sa kanyang buhay. Mahigit isang dekada na kasi niyang hinahanap ang gabay na hatid ng isang ama. Hiniwalayan kasi ito ng kanyang ina. Isa po siyang haligi ng bahay na sa aking paglaki po ang naramdaman ko. Nanay ko lang ang naging haligi at ilaw pero kulang pa rin po. Nagkaroon man ng stepfather si Ivan, hindi pa rin daw nito naibsan ang kanyang pangungulila. At sa wari niya, tanging ang kalinga at pagmamahal lang daw ng tunay niyang ama ang siyang makakapuno nito. Naiinggit po sa kanila sa kapag nakikita ko po na pinamimili ng tatay yung anak niya. Tulad po ng mga yung mga bagay, mga laruan na nilalaro ng mga batang lalaki ngayon. Yung mga robot o kaya yung mga coaching the remote. Hindi ko po naranasan yung ganun. Taong 1980 nung nagkakilala ang kanyang mga magulang sa pamagitan ng pakikipag-penpal sa isa't isa. Nagkakilala raw po sila nung nasa trabaho po si mama. Tapos binigyan daw po siya ng kapenpal nung katrabaho niya. Tapos yun po, nagpenpal na silang dalawa hanggang sa magka-developan po. Ang romansang namuo sa pasulat-sulat lang, humantong hanggang sa altar. Pero isang masakit na katotohanan ang nadiskubre ng kanyang ina tungkol sa kanyang ama. Nalaman po ni mama na may asawa po palang una yung tatay ko. Kaya si mama na rin po ang nagdesisyon na hiwalayan yung tatay ko para daw po hindi na ako madagdagan pa. At magmula noon, ni anino ng ama, hindi na niya nakita. Natatakbuhan man ni Ivan ang kanyang ina sa lahat ng kanyang mga problema. Mahirap din kasi walang magdidisiplina sa'yo yung tunay mong kadugo. Walang magsasabi sa'yo kung may problema ka. Kasi sa nanay ko po, parang hindi ko rin may open yung problema ng panlalaki, gano'n. Kaya minsan mahirap din po. Sa murang edad, pinasok na niya ang mundo ng pag-aasawa. At sa pamagitan ng biyenan niyang lalaki,
lalo lang niyang naramdaman ang puwang sa kanyang buhay. Nararamdaman ko lang po kasi pagiging tatay dito sa biyanan ko kasi naging kaklose ko na po siya ng masyado. Kaya siya iyan po ang nag-force sa akin para hanapin ko yung tatay. Lalo pa ngayon na si Ivan mismo malapit nang maging ama. Mahal ko siya kasi tatay ko siya. Hindi naman pwedeng sumbatan ko siya na iniwan niya ako. Kasi kung hindi dahil sa kanya, wala rin ako rito. Gusto ko lang po makita kung ano yung kalagayan niya ngayon. Sa aming pakikipagkwentuhan kay Ivan, nalaman namin ang mga sumusunod na impormasyon tungkol sa hinahanap niyang ama. Eugenio Reyes ang buo nitong pangalan. Nasa pagitan daw ito ng 65 to 70 years old. At ayon mismo sa kanyang ina, dati itong nanirahan sa R. Papa sa May Caloocan. Sukbit ang matinding pag-asa, lakas loob na sasamahan ng aming programa si Ivan sa Caloocan. Umaasang matutuldukan na ang mahigit isang dekada niyang pangungulila sa kanyang ama. Nakabibinging katahimikan ang naghahari sa loob ng sasakyan. Dama ang tensyon at excitement na umiiral kay Ivan. Una naming sinadya ang COMELEC sa Caloocan. Nagbabaka sakali kaming rehistradong botante sa nasabing lugar, ang kanyang ama. May hinahanap lang po kasi ko yung tatay ko po kung may record po ba siya dito. Pangalan ng ano? Tatay ko po, Eugenio po. Meron dito. Eugenio Reyes, Sinami Street, Caloocan. Taga Barangay 37. Siya lang po ba sir yung iisang Eugenio po dito? Isa lang ang Eugenio sa buong Pilipinas. Kasi buong Pilipinas na yung sinerch natin kanina eh. Oo. Father mo. Upang mas lalong makatiyak, tinignan din ng election assistant ang listahan ng mga bumoto nung nakaraang eleksyon. Father mo. At sa kanilang talaan, nalaman namin na hindi bumoto si Eugenio nung nagdaang halalan. Nandito lang, Corazon. Pero isang botante sa kanilang listahan ang nagtataglay rin ng apelyidong Reyes. Pwede bang ma-check kung ang spouse niyang, ang pangalan ng spouse niya ay Eugenio? Nakikita ba dyan? Kung ilalagay. May lugar eh. Oh. So, may tayo na. Patay na. At sa aming narinig, tila gumuho ang mundo ni Ivan. Nalulungkot po sa akin nakaban. Sana mali po yung iniisip ko na patay na siya. Kasi gusto ko po talaga siya makita. Nakakalungkot man ang mga impormasyong nakuha namin sa COMELEC, napagpasyahan pa rin naming sadyain ang ibinigay nilang address. Kitang-kita kay Ivan ang kakaibang lungkot habang kami bumabiyahe. Masakit po para sa akin kasi yun nga, kaya ako nga siya hinahanap para gusto ko makita. Tapos ganun pala, hindi ko na pala siya makikita. Hindi kami nahirapang tuntunin ang address at dito nakaharap namin ang orihinal na asawa ng kanyang ama. Pero tumanggi itong magpakuha sa aming kamera. Ako nga po pala si Ivan. Nababalitaan niyo po ba ako tungkol sa akin? Ito po yung birth certificate ko. Ako lang ang Sa pagitan ng kanilang pag-uusap, damang-dama pa rin namin ang pait na idinulot ng pagkakamali ng ama ni Ivan sa una niyang asawa. Kaya lang, parang inampun. Si mama po, nakita niyo na po. Nakita ko na yung bago pa lang. Bago pa lang sila, pinag-ihiwalay ko nga sila eh. Sabi ko pa nga sa kanya, na ano ka lang siguro sa pambubola niya kung pwede iwasan mo. Marami akong anak. Pag galing niya sa Saudi, kay mama mo tumuloy yun eh, hindi sa akin. Kaya ako nasasaktan. Dahil ako ang nahihirapan. Hanggang ngayon, hirap pa rin ako. Ako nag-alala. Pero higit pa sa sakit ng nakaraan ang sumampal kay Ivan. Mula mismo sa bibig ng asawa ng kanyang ama, nakumpirma ang kanyang kinatatakutan. Matagal na siyang patay. 3 years na. 2000 po. Natake siya sa subit sa balon. Sabi siya sa
yan. Naka-cremate. Bili niya kasi kung saan ako nandun, doon din siya. Aninag kay Ivan ang labis na panghihinayang na hindi na niya inabutan pang buhay ang kanyang ama. Siguro po kahit hindi kami nagkita, sa nararamdaman ko ngayon, nalulungkot po ako eh. Siguro kahit hindi niya naparamdam sa akin na anak niya ako, mahal na mahal ko po siya. Hindi na nga nabigyan ng pagkakataon si Ivan na muling madama ang init ng yakap ng kanyang ama. Pero anya, tila nakumpleto pa rin ang kanyang pagkatao. Haharapin na lang daw niya ang bagong hamon sa kanyang buhay. Ang ipadama na lang sa kanyang magiging anak ang pagmamahal ng isang ama na ipinagkait sa kanya. Nawawala si Theodore Kit Balderas, 14 years old, huling nakita nakasuot ng pulang t-shirt. Si Annaliza Padilla, 36 years old, may diferensya sa pag-iisip, huling nakita noong March 10, 2006 sa May Loton.